Saksi sa Double B! Nasa linya natin, Weng, si Yusek Jeffrey Ian D. Suke. ng DICT. Yusek, magandang umaga. Si Good Joel morning si Weng. po. Magandang umaga ka, Joel at Weng. Opo, Yan. Lahat nakikinig ng DCWP. Yes, bina sir. na po sa US ang TikTok at hanggang Disyembre na lang po ang kanilang buhay po doon. Meron din po mga panukala na iba ng TikTok po dito. Dahil nga raw tinitiktikan daw po tayo. Totoo ba yun, Yusek? Yung tinitiktikan tayo, hindi ko pa alam yung ebidensya tungkol doon. Ano? Mahirap kasi magsalita tungkol dyan. But we welcome the passage of laws kasi may final na bill, no? Si Congressman Abante. We welcome the passage of laws that will allow the President of the Republic to control or regulate applications which are being used for such purposes. Hindi lang espionage. There are also other applications that are being used. For example, Telegram, no? Hindi siya espionage pero ginagamit siya para i-leak yung mga databases na nahack sa gobyerno. Ganun. Ang Telegram ang ginagamit para ikalat, ganun? Telegram, para ikalat. Yes. Oh my. Oo. Mhm. So, hindi lang TikTok ang tinititigan natin, pati Telegram. I'm sure narinig niyo na rin yung pronouncements ng DSWD about certain social media accounts sa loob ng Facebook na ginagamit para sa pagbenta ng bata. Ano? So, Yes. yung mga ganyan kasi, dapat proactively kaya natin i-regulate or kahit i-take down man lang yung mga sites and handles that are being used for illegal activities. Pero hindi ba si Tisnaw may batas o wala? Hindi ba pwedeng gawin yon? O na doon tayo sa pakiusap lang? Hindi natin No. gagawing pwedeng mandatory or i-compel yung mga networks na yan? Oo. So, Weng, maganda yung tanong mo. Alam nyo, ngayon nakikiusap tayo at meron tayong magandang relasyon sa kanila. So, mabilis yung kanilang pagsagot. Pero actually, it doesn't deny the fact na nakikiusap tayo. We do not regulate. Okay. So, yung kailangan talaga natin. You are for regulation, not for a total ban of certain Platforms. Yusek. Well, of course, if you regulate them and they do not follow you, then the next step or the maximum step is to ban. So, dun talaga pupunta yun pag hindi ka sumusunod. Pero effective, nagagamit po siya talaga itong mga klase ng networks na ito or platform na sa pang-i-espiya sa gobyerno? Yes. Talaga? Well, not necessarily for espionage, pero yung private, ang problema kasi, yan yung sinasabi ko na regulation, ano? Meron kasi tayong asynchronous information eh. Maraming alam kami na hindi alam ng publiko, kaya nagkakaroon tayo ng problema. That's where regulation should come in. Example, pumapayag naman kayo eh. Pumapayag tayo. Pag ginamit mo yung TikTok, ginamit mo yung Facebook, hindi lang natin binasa sobrang haba. Pero do consent na gagamitin nila yung private data mo for whatever purpose. Yes. Nag-consent tayo doon. Kasi Kaya hindi kasi tayo nagbabasa ng fine print no? Kasi 'di ba yun ang Medyo sabi nga mahaba 'di ba, Yusek, ang Napakahaba totoo to Yusek and Joel, yung napakahaba ng mga terms of agreement na yan, halimbawa you agree or not. Pag hindi niyo po binasa yan, pag clinic mo na lang yung agree and accept, binigyan niyo sila ng whole nandun sa detalye, Weng, ang demonyo. Oo, binigyan niyo sila ng karapatan na pakialaman lahat ng iyong personal information doon sa network na yon. Like halimbawa Facebook, 'di ba, or TikTok. So lahat ng i-upload mo doon, Yusek, pwede nilang gamitin kung anong purpose man nila gusto. That is correct. Kaya nga doon papasok yung regulation. Yung terms and conditions na yan, nagbabago yan, depende sa state. Iba yan sa EU, iba yan sa US. I think ang pinapasa sa atin is the same as the US form, no? Kasi nga, wala tayong regulation. So sa atin, ang application ni Facebook, ni TikTok is generic. Hindi ba dapat i-regulate din natin yung mga terms and conditions na yun? Kasi pagka daw binasa mo yun, 4 na araw, hindi ka pa Ang tapos haba nun. Ang Pilipino pa. Hindi ka pa tapos. Oo. Precisely. Oo, kaya ibang tao, ginaganon-ganon lang. Tapos, accept na lang. Totoo Ganun na yan. lang. Oo. Guilty. Correct. Reasonable doubt ako dyan. Pero ang mapapayo nyo dun, Yusek, basahin nyo yung terms ng lahat ng mga agreement na nakalagay sa mga platforms na ito. Pag nag-click kayo, nag-download kayo, bago nyo i-accept at mag-agree, basahin nyo para alam nyo karapatan nyo.
Alam mo, Weng, madaling sabihin yan. Pero alam natin na kahit pang isang Hindi taong gagawin ng kung Pilipino. sabihin yan, Yes. hindi Kasi gagawin pagka ng ginawa mo Pilipino yan, kailangan mo ng optometrist. Hindi, tsaka kailangan mong, gusto mong maging on board ka sa TikTok, bakit ba? Kaya ka eh. Oh, wala Ganun siyang na lang pakialam doon sa kasimple. terms. Oo. Kaya nga, importante yung regulation. Kasi dun sa regulation, the government can now act as the controller of the public. At sabihin namin, alam nyo, yung terms of reference ninyo, hindi yan obra. Hindi yan pwede. Tayo na lang ba hindi nagre-regulate, Yusek? O meron pang ibang mga bansa na hindi nagre-regulate itong mga platforms na ito? Maraming hindi nagre-regulate. As a middle-income country, maraming middle-income country. Karamihan sa nagre-regulate mga ganyan, mga higher-income country. Kasi ang China, alam ko, bawal ang Facebook diyan. Sa US, magbabawal na TikTok, di ba? Correct. Pero mas maganda ba kung halimbawa regulation lang talaga instead of totally banning it? Kasi marami ding opportunity sa TikTok eh. Hindi po ba? Correct. Ako, ang stand ko dyan, regulation, but includes banning if necessary. Aha. If they do not follow. Oo. Alright. Parang yun ang magiging penalty clause, Yusek. Correct. Ano yung estado ng Nung nag-hearing, medyo maikli lang, nagkwentuhan kami ni Congressman Abante. Na-mention niya yan at sinabi nga niya mag-comment kami. So I Opo. think ano pa lang naman yan, first reading. Nakita niyo naman paano gumawa ng batas. Malayo naman ang kalalabasan yan pagdating sa third reading. Opo. Kasi may inputs na from other government agencies. Alright. Alright, sige. Baka namin, mukhang matagal pa tong usapan nito. Pero in the Oo. meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Ha? Yusek, thank Yusek. you. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Yusek sir. Jeffrey Ian D. Yusek for infrastructure management, cybersecurity. Kaya mo Basta DICT.